Si Olivia ay 23 taong gulang na dalaga na lumaki sa pangangalaga ng hindi kanyang tunay na pamilya. Bawat araw ay kinakailangan niyang harapin ang mga pangapi at pangsasamantala mula sa mga taong nagpapanggap na kanyang mga kamag-anak. Isang araw, habang siya ay papunta sa trabaho, siya ay nakatagpo ng kanyang ate na nagngangalang Christy. Si Christy ay isang taong walang trabaho at palaging umaasa sa kanyang mga ampon rin na kapatid na katulad ni Olivia. "Hoy babae, may pera ka ba dyan? Pahiram nga. Birthday kasi ng kaibigan ko eh. Kailangan kong dumalo." Sabi ni Christy na walang bahid ng hiya o utang na loob. Wala pa kasi akong sahod ate. 500 na lang kasi ang natitira sa pera ko kasi kinuha rin nila mama ang pera ko. Paliwanag ni Olivia na puno ng pangamba. "O akin na yung 500 mo." Mariin na sabi ni Christy na walang alumang pasensya o pangunawa sa kalagayan ni Olivia. Hindi pinakinggan ni Christy ang mga pagmamakaawa ni Olivia at marahas na kinuha ang pitaka ng dalaga kasama ang nag-iisang 500 piso nito. Walang nagawa si Olivia kung hindi ang manatiling tahimik habang inaagaw sa kanya ang pera. Kinabukasan, puno ng pagod at gutom na pumasok si Olivia sa trabaho. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsusumikap, siya ay laging nagkakamali at pinapagalitan ng kanyang manager. "Ano ba yan, Olivia? Ano bang nangyayari sa'yo?" Galit na sigaw ng manager nang mabuhusan niya ito ng mainit na kape. "Sorry po sir," sabi ni Olivia na nangangamba na mawalan ng trabaho dahil sa sunod-sunod niyang pagkakamali. Ngunit sa halip na pangunawa, ay tinapon na lamang siya ng manager. "You're fired. Umalis ka na rito. Araw-araw ka na lang ganito eh." Galit na sabi ng manager na walang pakundangan sa kalagayan ni Olivia. "Hindi pwede sir. Ako na lamang po ang inaasahan ng pamilya ko. Hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho." Pagmamakaawa ni Olivia, ngunit tinalikuran na lamang siya ng manager ng walang awa. "Kapag nakita pa kita rito, ay papakaladkad na kita sa gwardiya," huling sabi ng manager bago ito nagmura at lumayo. Nang makalabas na si Olivia sa opisina, hindi niya na napigilang umiyak at ngayong nawalan siya ng trabaho ay walang tumulong sa kanya. Ang trabaho niya lamang ang tanging paraan upang mapanatili ang kanilang kabuhayan. Sa gitna ng kanyang mga luha, nagpasya si Olivia na wala nang balak na bumalik sa kanilang bahay. Sa halip, naglakad na lamang siya papalayo. Walang malayang pupuntahan, pero umaasa na may magandang tadhana na naghihintay sa kanya sa kanyang paglalakbay. Matapos ang mapait na pangyayari sa kanyang pamilya at trabaho, nagdesisyon si Olivia na umuwi na lamang sa kanilang tahanan at ipaalam ang nangyari patungkol sa kanyang trabaho. Sa kabila ng pagkakawala niya ng trabaho, umaasa siya na mauunawaan at susuportahan siya ng kanyang mga hindi tunay na kamag-anak. Pagdating ni Olivia sa kanilang bahay, agad niyang ikinuwento ang nangyari sa kanyang trabaho. Ngunit sa halip na magpakita ng pangunawa at suporta, ay labis na galit ang sumalubong sa kanya. "Ikaw na nga lang ang inaasahan namin sa trabaho. Wala ka pang alam sa pag-aari ng pera? Paano na kami nito? Wala kang kwenta." Sigaw ng kanyang hindi tunay na ina, na bigla na lamang sinampal siya sa mukha. Nagulat si Olivia sa sobrang galit ng kanyang ina at napaiyak na lamang siya. Hindi niya alam kung paano ipagtatanggol ang kanyang sarili. Dahil sa kabila ng mga paghihirap na dinanas niya sa kanilang mga hindi tunay na kamag-anak, hindi pa rin sila nagbago. Kinabukasan, agad na naghanap ng panibagong trabaho si Olivia. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtsatsaga at pag-a-apply sa mga kumpanya, hindi siya natatanggap. Ang mga pangarap na itaguyod ang kanyang pamilya ay tila ba unti-unting naglalaho. Isang araw, habang naglalakad si Olivia at tumatawid sa kalsada, ay muntikan na siyang masagasaan ng isang magarang kotse. Nagulat siya sa pag-atakala niya ay katapusan na ng kanyang buhay. Ngunit napaupo na lamang siya at napanguwi sa sakit na nararamdaman sapagkat malakas ang pagkakabagsak niya sa lupa. Huminto ang sasakyan at lumabas ang driver. Isa itong babaeng dalaga. "OMG, okay ka lang ba?" Tanong ng babae na halatang nag-aalala habang lumalapit sa kanya. Okay lang po ako, ma'am." Nahihiyang sagot ni Olivia. Chinek ng babae ang katawan ni Olivia para makasiguro na wala itong sugat. "Nakita ko,
na malakas kang napabagsak sa daan. Baka may masamang nangyari sa katawan mo ha. Sumakay ka na. Dadalhin kita sa ospital. Paliwanag ng babae. Sinubukan ni Olivia na tanggihan ng alok na babae na dalhin siya dito sa ospital. Ngunit nagpumilit lalo ito nang mapansing hindi siya makalakad ng maayos dahil sa sobrang sakit ng kanyang paa. Hindi nagtagal ay pumayag na rin si Olivia na tanggapin ang tulong nito. Sa ospital, naayos kaagad ang kanyang kalagayan. Matapos ang insidente, ay nagpasalamat si Olivia kay Regine, ang babae na nagligtas sa kanya mula sa aksidente. Ipinakilala nila ang isa't isa at nagkasunduan kaagad. Sorry sa ginawa ko ha. Ako nga pala si Regine. Ngiti ni Regine sabay lahad ng kamay nito na tinanggap rin naman kaagad ni Olivia. Ako po si Olivia. Kasalanan ko rin naman po yun kasi hindi ako nag-iingat sa daan. Nag-aalala rin po kasi ako sa paghahanap ng trabaho. Pagsasalaysay ni Olivia. Tama ang timing. Pwede kang magtrabaho sa kumpanya ko. Tatanggapin kita. Ani ni Regine na nagdulot ng malaking kasiyahan kay Olivia. Sa totoo lang, ay nahihiyang humingi ng tulong si Olivia. Ngunit lubos niyang pinsasalamatan si Regine. Parang isang anghel ang dumating sa kanyang buhay. Nagbigay ng pag-asa sa gitna ng kanyang mga pagsubok. Maraming salamat po, Ma'am Regine, sabi ni Olivia. At sa kanyang mga mata, makikita ang sobrang pasasalamat at pag-asa na muling sumiklab. Sa tulong ni Regine ay nahanap ni Olivia ang panibagong pag-asa at pagkakataon sa kanyang buhay. Nang makapagtrabaho siya sa kumpanya ni Regine, nagbukas ang pinto ng bagong oportunidad at kinabukasan para kay Olivia. Sa unang araw ni Olivia sa kanyang bagong trabaho sa kumpanya, siya ay puno ng kaba at excitement. Ngunit agad niyang napagtanto na ito ay magiging isang masaya at magandang karanasan. Magiliw at mabait ang mga kasamahan niya sa trabaho at lalo na si Regine na tila ba'y tinuturing siyang parang kapatid. Nakakatuwa sapagkat dito ako napadpad, ani ni Olivia kay Regine habang naglalakad sila patungo sa kantin. Ang bait niyong lahat, salamat talaga Miss Regine ha. Tumango naman si Regine na may ngiti sa kanyang labi. Walang anuman Olivia, masaya ako at napasama ka sa team natin. Habang sila ay nagkakape sa kantin, napansin ni Regine ang malungkot na ekspresyon sa mukha ni Olivia. You know, you look familiar. Parang nagkakilala na tayo noon pa man. Naalala ko sa iyo ang kapatid kong nawala noon, sabi ni Regine na biglang napahinahon. Napagtanto ni Olivia na ito ay malungkot na alaala para kay Regine. Sorry po sa nangyari sa kapatid mo, sabi ni Olivia na napuluha rin dahil sa alaala na iyon. Ngunit si Regine ay ngumiti at umili. Pinagpatuloy pa rin naming hanapin ang kapatid ko. Alam kong makikita rin namin siya. Samantala, nang makarating si Olivia sa kanilang tahanan pagkatapos ng trabaho, natagpuan niya ang kanyang ina na naglalaba. Ngunit bigla itong lumapit sa kanya at sinabihan, "May pera ka ba dyan? Ibigay mo sa akin lahat." Nagulat si Olivia sa matinding galit ng kanyang ina. Sorry po ma, pero may paggagamitan pa ako ng pera May aasikasuhin kami na Regine sa trabaho at kailangan ko ng pera, paliwanag ni Olivia. Ngunit marahas na hinawakan ng kanyang ina ang kanyang buhok at sinabunutan siya nito. Ibibigay mo ba sa akin yan o papatayin kita? Sigaw ng kanyang ina. Nagumpisa nang umiyak si Olivia nang biglang may nagsalita sa likod niya. Bakit mo papatayin ang anak mo? Napalingon silang dalawa at nagulat si Olivia nang makita ang kanyang amo. Ito ay walang iba kung hindi si Regine, na bigla na lamang sumulpot. Ma'am, bakit po kayo nandito? Gulat na tanong ni Olivia. May nabalitaan ako patungkol sa iyo, Olivia. Sumama ka sa akin, sabi ni Regine ng may otoridad. Tumaas ang kilay ng ina ni Olivia at lumapit kay Regine. Teka, sino ka at bakit mo pinapakialaman ng pamilya ko? Marami kaming lalabhan, kaya't hindi pwedeng umalis si Olivia sa bahay. Ngunit tinawag ni Regine ang kanilang mga kasama at nagpahayag ng kanyang otoridad. Simula ngayon, hindi na siya titira dito. Sa tulong ng DNA test, nalaman kong magkapatid kami ni Olivia at kukunin ko na ang kapatid ko, lalo na't hindi maganda ang trato niyo sa kanya. Ang mga salita ni Regine ay nagdulot ng kaba sa ina ni Olivia, na tila bigla na lamang nag-iba ang sitwasyon. Dahil sa DNA test, ay natuklasang magkapatid si Regine at Olivia.
Isa si Olivia sa mga nawawalang kamag-anak ng isa sa pinakamayamang negosyante sa Pilipinas. Nang pinauwi ni Regine si Olivia, ay nag-iyakan sila dahil sa sobrang galak. Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Regine kay Olivia. Hindi pa rin po ako makapaniwala sa mga nangyayari. Ikaw pala ang ate ko, Ate Regine. Salamat po sa lahat ah. Sagot ni Olivia na puno ng pasasalamat. Magkapatid na tayo ngayon, Olivia. Pangako, bibigyan kita ng magandang buhay na karapat-dapat sa'yo. Ngiting sabi ni Regine na nagdulot ng malaking kaligayahan kay Olivia. Matapos ang nagdaang buwan, naging mas maayos ang samahan nila Olivia at Regine bilang magkapatid. Ipinakilala na nila ang kanilang pagiging magkapatid sa kanilang mga katrabaho at pati na rin mga kaibigan. Ngunit hindi ito nagwakas sa mga reaksyon ng mga taong nalaman ng totoong kalagayan nila. Ate Regine, pwede ko pa rin bang suportahan ang aking mga pamilya? Alam kong hindi naging maganda ang trato nila sa akin, ngunit itinuring ko na rin silang tunay na pamilya. Hindi ko pwedeng pabayaan na lamang sila ng basta-basta. Na kayo kong sabi ni Olivia na may kasamang pag-alinlangan sa kanyang mga mata. Proud na proud ako sa iyo, kapatid ko, dahil napakabait mo. Oo naman, hahayaan kita sa mga gusto mong gawin. Basit ito'y makakabuti sa iyo. Susuportahan kita. Ngiting saad na Regine na nagpapakita ng kanyang tunay na pagmamahal kay Olivia. Isang araw, bumisita si Olivia sa kanyang hindi tunay na pamilya at may daladalang pasalubong para sa kanila. Si Ate Christy, ang kanyang ate, ay agad na nagtaas ng kilay at nagmataray na tanong sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Di ba mayaman ka na? Umalis ka na rito. Ipinapamukha mo pa talaga sa amin na mahirap kami, no? At kami ay masama? Ngunit si Olivia ay nanatiling kalmado. Nandito po ako para bisitahin kayo at magpaalam ng formal, sabay abot ng pasalubong. Lumapit ang ina niya at biglang umiyak. Sorry sa lahat ng kasamaan namin sa iyo, Olivia. Patawarin mo kami. Biglang sabi ng ina na ikinagulat naman ni Olivia at niyakap niya ang kanyang umiiyak na ina. Wala po kayong dapat na ihingi ng tawad. Alam kong ginagawa niyo lamang ho yun bilang mga magulang at naging malapit na rin po ang puso ko sa inyo. Hindi ko kayang iwanan kayo na hindi man lamang nakapagpapaalam ng maayos. Salamat sa lahat ng ginawa niyo sa akin ha. Mukhang ito na po ang huli nating pagkikita. Niting sabi ni Olivia na ngayon ay puno ng pagpapatawad at pagkakasunduan. Umiiyak ang mga mata ng kanyang ina, pero si Ate Christy niya ay nanatiling mataray at niyakap ni Olivia ang ate niya at nagulat na lamang si Christy. Maging mabait ka sa lahat ng tao, Ate Christy. Mahal na mahal kita. Paalam, huling sabi ni Olivia habang naglalakad papalayo mula sa hindi tunay niyang pamilya. Nalaman ni Olivia na kahit na hindi mo natutunang mahalin ng mga taong hindi mo tunay na pamilya, maaaring magkaroon pa rin ng pagpapahalaga sa kanila. Hindi niya itinuring ang pag-iiwan ng kanilang bahay bilang pagtakwil sa kanila, kung hindi bilang isang pagtuklas sa tunay niyang pamilya at sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Sa tulong ni Regine, natutunan ni Olivia na buksan ang pinto ng kanyang puso para sa mga taong nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Naging mas maligaya si Olivia sa kanyang tunay na pamilya at sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na kanilang pinagdaanan, natagpuan nila ang tunay na kahulugan ng pamilya at pagmamahalan. At sa kwentong ito, ay pinakita rin ang kahalagahan ng pamilya, kagaya ni Regine na hindi sumusuko sa paghahanap ng kanyang kapatid. At sa wakas, ay nahanap niya na rin si Olivia na siyang tunay niyang kapatid. Naging mas maganda ang samahan ng magkapatid na ito at nagtutulungan sa lahat ng bagay.